Isa kaagad sa natanong kay Wembanyama ay tungkol sa kanilang turnover na sobrang dami dahil sa walang De'Aaron Fox. Tapos sa kasagsagan ng laro sa Game 2 ng Spurs at OKC ay nagka-injury pa. Itong si Dylan Harper ng Spurs, dalawang solid na ball handler ang nawala para sa team ng OKC dahil sa injury. 21 na turnover ang naging salarin sa talo ng Spurs sa Game 2 habang 9 lamang para sa team ng OKC. 21 points, 17 rebounds ang nagawa ni Wemby. Malaki pa rin ito pero hindi kasing laki ng kanyang nagawa sa Game 1. At isa sa nabanggit ni Wembanyama ay kailangan nila ng lakas sa opensa. At dito naman papasok ang high-scoring star guard ng Spurs na si De'Aaron Fox. Mukhang makikita natin si De'Aaron Fox sa Game 3 na number Spurs na mayroong average na 18 points, 6.2 assists. At malaki-laki ang nawawala sa Spurs kung hindi naglalaro ang isa sa kanilang star player na si De'Aaron Fox. Sa ganitong bahagi na ng season, wala ka nang magagawang espesyal. Sabi ng two-time MVP na si Shai Gilgeous-Alexander na nanguna para sa team ng Oklahoma City Thunder at nagkaroon ng 30 points at 9 assists habang isa lamang ang kanyang turnover. Nakakabilib na performance ito para sa isang manlalaro. Bawat kupunan ay may sariling identity ayon kay SGA at kapag mas naipakita nila ang identity ng laro nila kumpara sa kanilang kalaban, kadalasan sila ang nananalo kahit ano pa ang level o bigat ng laro. Ngayong gabi, mas nagawa lang ng OKC ang bagay na yun kumpara sa unang game. Ang identity ng Oklahoma City Thunder na tinutukoy ni SGA ay pagiging kalmado, matalino at pisikal na kupunan nila na nagbibigay ng matinding pressure sa depensa at pinapagod ang kanilang kalaban gamit ang lalim ng kanilang lineup. Ibig sabihin nito, malaki ang role ng kanilang bench players at malalim rin ang kanilang lineup. Lahat sila may tira sa laro. Walang panic, sabi ng forward guard na si Alex Caruso na nagtala ng 17 puntos bilang isa sa 4 na Thunder reserves na umiscore ng double figures sa Game 2 na ng Spurs at Thunder. Nagkaroon ng Oklahoma City ng malaking lamang na 57-25 sa bench points. Patunay ito sa nasabi ni Shai Gilgeous-Alexander. Tinabla nito ang pinakamaraming bench points ng Thunder sa isang playoff game mula nang lumipat ang franchise sa Oklahoma City noong 2008. Nagtala rin ng Thunder ng 57 bench points sa kanilang Game 2 panalo kontra Denver Nuggets noong nakaraang West Semifinals matapos din nilang matalo sa series opener. Nasa injury list ngayon si Dylan Harper at mukhang mapipilitan itong si De'Aaron Fox na ikonsidera na makapaglaro sa Game 3 ng mga seryeng ito. Malaki talaga ang turnover ng Spurs sa Game 2. Maliban sa turnover ay ayos ang kanilang stats sa ibang aspeto. Nakakalamang sila ng kunti laban sa OKC. Pero kung 21-9 ang turnover, pus nakukonvert sa puntos ng kalaban, talaga namang matatalo ang Spurs sa halos dikita na laban. Isaiah Hartenstein ang tumapat nga dito kay Wembanyama. Siya ang nag-step na depensahan ang alien. Aminado tayo na medyo hindi ganun kalinis ang depensa niya kay Wembanyama. Pero ayos lang ito, sabi ng referee. Ito ang kulang ng Spurs, ang kagaya ni Isaiah Hartenstein na aalalay nga rin kay Wembanyama kagaya ng OKC. Dalawang solid bigs ang ginagamit nila, si Chet at Hartenstein. Madalas na nagsasabay ang dalawang players na ito sa loob ng paint dahil kung si Chet lamang, kakainin ng buo ni Wemby itong si Chet. Uso na ngayon ang combo bigs, dalawang matatangkad sa ilalim, center at power forward. Ito nga yung report ng laro at ayon dito ay malaki rin ang naging papel ng depensa ni Isaiah Hartenstein upang mapigilan si Victor Wembanyama sa kanilang Game 2 na nagtala ng 21 points at 17 rebounds. Ang resulta, malaki pa rin ito na ambag ni Wemby pero hindi kasing laki ng ambag niya nung Game 1 at dahil ito sa depensa ni Isaiah Hartenstein. Ayon sa ESPN tracking, si Hartenstein ang huling depensa kay Wembanyama sa 47 plays sa Game 2. Isipin mo yun, 47 plays ni Wemby, siya ang dumidepensa kumpara sa 3 plays lamang sa Game 1 kung saan madalas depensahan ng Oklahoma City ang 7'4" na Phenom gamit ang kanilang mga wing players. Bumaba rin ang puntos ni Wembanyama sa loob ng paint. Mula 26 points sa first game ay naging 10 points na lamang ito sa Game 2. Maliwanag na nakapag-adjust ang OKC sa depensa laban dito kay Wemby. Pero kung papanig naman ng mga referee dito kay Wembanyama sa home court ng Spurs, baka mapaaga na ma-foul out itong si Isaiah Hartenstein sa Game 3. Ang tinitignan natin sa Game 3 na makakaapekto sa resulta ng laro ay ang muling pagbabalik ni De'Aaron Fox at yung tawagan sa ilalim, Wembanyama at bigs ng OKC. Yung kay SGA naman, parami pa ba kayang end one play sa magawa niya sa Game 3? Kakagat kaya ulit ang mga referee sa maninipis na kontak laban sa kanya? Habang si Wembanyama ay halos ibalibag na sa sahig pero walang imik ang mga referee sa karamihan ng mga plays na ito.
kaya naging epektibo ang taktika ng OKC sa Game 2.